Happy Sabat sa tanan ng makigsunan. May buntag kanyong tanan. Dalay ko ng Dios karon makigsunan nga niya nasab kita nagapadayon sa to ang panahon sa promosyon. O gusto lang ako i-greet ang atong makigsunan diha sa South Central diha sa Tagum City. Uban sa atong mga pangulo diha, Kuya Rudy Pakatang, uban kang Atinining. Uban sa imuhang mga kabataan o mga apo, mga binalay o mga masamong. Sayod ko, Kuya Rudy, nga naagyod mo sa inyong pulianan. O nalipay ta nga magkapadayon kita sa ato ang pagsimba karon o labi na gyud sa ato makigsuna usab diha sa Tagum City Central Church. Ni atong miaging mga Sabado makigsunan dito kita sa Isulan, labi na gyud sa Esperanza Church. Kauban sa atong mga panimalay diha, Brother Herbert Tamoni, uban kang Atibilin, uban sa salamat kayo sa inyong pag-amuma kanamo. Kauban sa tanang makigsuunan diha sa Isulan. O karon makigsunan alang sa atong pagsugod sa atong promosyon, mubo lang kini. Gusto nako nga mangduko kita sa tong ulo alang sa pagampo. Amahan nga balaan, Dios nga langit nun. Ning buntaga, salamat kay sa imong paggiya o pag-uban pinagi sa imong balang espiritu. Magauban ka kanamo o salamat sa imong presensya nga maghatag kanamo gahom karon kaalam. Amo kaning pangayo. Tungod lamang sa ngalan sa luwas. Amen. O happy Sabat usab kadto kang Inday Bernadette Leopoldo diha sa Mulawi. No, uban kang Atilia nga Arquiliano o sa tanan nga makigsuonan diha o sa tibok panimalay nimo Ate Inday. So karong buntag 7 effective principles pastors can use to train and equip lay members. Ngadtong miaging Sabado makigsuonan ato nang nisgutan ang tutulo nini sa gitawag og 7 effective principles pastors can use to train and equip lay members. So pito man ni makigsunan ni atong miaging Sabado tulo plus karon duha. Next Sabat ato na ning tiwason makigsunan kay daw usa kini ka training, usa kini kapag mura kanig online school ni makigsunan sa atong mahitungod sa atong evangelism. So 7 effective principles. Atong tan-awon ang tulo nga atong naisgutan ni atong miaging mga Sabado makigsunan. Ni atong miaging Sabado. So unsa ang tulo? Selection, association, and observation. So, ang technique di ay ni Jesus makigsunan, ato na ning gidiscuss pag-ayo di atong miaging Sabado nga, nagpili siya. Iyag yung gipili kung kinsa ang iyahang i-train mga kaigsunan, nga mahimong ma-equip, nga mahimong iyang mga tinun-an yun nga tinuod. Ikaduha, association. Wala siya ni Dritso makigsunan o pathimo kanila nga muapil sa mensahe, no? Iyang gi-associate. Gitudluan gid niya gyud nakigkuyog gid siya makigsuonan, nakigkauban gid siya sa iyang matinud-an aron mahasa gid sila pag-ayo, mamaster gid sila pag-ayo tungod kay ilang kauban si Jesus. Dayon observation mao nang ikatulo nga atong natun-an sa miaging Sabado, di ba? Ug karon makigsuonan sa gitawag og 7 effective principles pastors can use to train and equip lay members. Number 4 ni ana mao ang gitawag og explanation. Dahil naday usa, duha ra man ni atong tun-an karon kay ato ning lutuon pag-ayo igsoon. Ato ning gusto nga ipasanto pag-ayo kun unsa ning gitawag og explanation. Okay, nagingon siya diha makaigsuonan. Jesus often gathered his disciples together in private meetings. Take note anang pulong makaigsuonan nga private meetings. And explain the meaning of his words. And he shared the deeper meaning of his ministry methods. Bantay ha, this is the introduction now. Si Jesus di ay kuno makigsunan, iyang i-gather ang iyang tanang ang iyang matinunan. Unya, makig-hugoy-hugoy gid siya. Naay gitawag og private meetings. Dili kay taman lang siya sa lecture makigsunan. Wala siya yung nag-lecture lang. Unya, nag-ingon siya diha, he explained the meaning of his words and he shared the deeper meaning of his ministry methods, mga kaigsunan. So, dili lang taman sa gitawag o association, iya pong giunsa, iyang gi-explain. Wala lang taman sa selection, mga kaigsunan, iyag yung gi-explain ang meaning, unsay kahulugan sa mga pulong. Unya, gipahat niya ang laom-laom nga katuyuan o kahulugan sa iyahang ministry, mga kaigsunan. So, bantay ha? He explained to his disciples what ministry was all about and how to be successful witnesses. Iyag yung gidetailed makigsuonan pag-explain kung unsa gidi ay ang
pagkatinuod gyud nga tinunan og pagministeryo ug unsaon pagkahimong malampuson sa ilang pagsaksi makaigsuonan. Mo nang naingon siya diha si Mark Finley, soul-winning pastors carefully shared with their church leaders the great principles of witnesses or witnessing and outreach or witnesses and outreach. Mga kaigsuonan, ang usa di ay kaministro nga soul winner, kanang dili man tanang pastors tingali effective gyud sa soul winning, pero ang pastor o ang pangulo sa simbahan nga maayo sa soul winning makaigsuonan, he carefully shared with their church leaders the great principles of witnesses or witnessing and outreach. I could still recall Engineer Obidencia na na-assign ko sa Pagadian City, nag-ingon siya, Pastor, pag plano dihag ayo, ikaw may train ana, ako engineer man ko, tudlui lang mi. Pagplano lang, kay kami lay mo back up nimo, mo supportar mi nimo. Imagine makaigsuonan, within 6 years namong kuyog sa distrito sa Pagadian, makaingon gyud ko igsuon nga, usapot to ka training sa ako nga side as a pastor, og wala gid ko nagmahay makaigsuonan, kay wala sila kabantay nga nag-lecture ko nila, ako tong gipraktisan sila. No? Dito ko nag-practice makaigsuonan, kay bag-o kong graduate. Nag-practice ko unya, wala sila kabantay nga, mas daghan kong nakuha nila kaysa sila'y nakuha nako. Nagpadayon makaigsuonan ningon siya diha, they delegate responsibilities. No? O sa pagyot? And clearly explain the ministry plan. Mga kaigsuonan sa Ginisos, iyang gidelegate ang mga responsibilities unya, klaro ug tataw kaayo, iyag yung gi-explain pag-ayo unsay plano sa ministeryo. Unsa pagi padayon sa atong basahon ang evangelism ranaha wala na S. Page 94 nag-ingon siya. Well-defined plans should be freely presented to all whom they may concern, and it should be ascertained that they are understood. Grabe no? Naan ang keyword diha makigsuonan sa evangelism page 94. Will-define plans. Kanang will-define, dili ng kalandrakas makigsuonan kay abi ninyo, mahibaw-an baya mga kaigsuonan sa mga membro sa iglesia kung ang ilang leader kalandrakas. Tinuod yun na makigsuonan. It should be will-defined plan. Matod pa ni Pastor Hinogin yun siya. Si Pastor Hinogin, kadtong former Vice President sa Philippine Publishing House, nag-ingon siya, if you fail to plan, you plan to fail. Sa ato pa, kung mapakyas ka sa pagplano, nagplano kang mapakyas. So, nag-ingon si Ellen G. White sa Evangelism page 94, well-defined plans should be freely presented to all. Di ba tayo, ha? Then require all of those who are at the head of the various departments to cooperate in the execution of these plans, makigsuonan. Sa ato pa, ang Pangulo, kuno ingon si Ellen G. White, magplanog ayo, will-define plans, unyaon sa pagyod. Ang mga head sa nakalalain ng mga departments, mag-cooperate sila mga kaigsuonan. Mo-cooperar sila. Unsa pagyod? Atong ipadayon, gamay raman igsoon, duha raman prinsipyo. If this sure and radical method is properly adopted and followed up with interest and goodwill, it will avoid much work being done without any definite object, much useless friction. Sa ato pa makigsuunan, ato ning i-practical pag-explain. Kung ang iglesia, mga pangulo sa iglesia, kitang mga pangulo sa iglesia, mga pastors, mga leaders sa church, kung dili nato mamaayog plano, unya mo ditso-ditso lang nato implement, dili gid nato malikayan makigsuunan nga magkalanrakas gud niya. Usahay naay gitawag og useless friction. Magkabingkil-bingkil gyud. Mga gubot gyud ang iglesia makigsuonan basta dili will organize plans. So it will avoid much work being done alone, done without any definite object, which useless friction, much useless friction. So sakto nang giingon gyud ni Ellen G. White makigsuonan aron malikayan ang mga unsa panagsingki-singki diha. Oh? So as you train lay people for service, it is essential that you spend time answering their questions unsa pagyud,
outlining the responsibilities, and coordinating a plan of action. Tanawa ng tulo ka gi-emphasize diha sa maong nga libro ni Ellen G. White makigsunan. Unsa to? Sa diha kuno nga imong i-train ang imong mga sakop sa iglesia, imong mga lay people for service, essential o importante kaayo nga you have to spend answering their questions. Unsa pa? Outlining the responsibilities and coordinating a plan of action. Ayog i-presume makigsunan nga ay kabalo na sila silang trabaho, tiguang na sila. Dili na mao makigsunan. It should be what? Imo sang tubagon ang ilang mga questions niya. I-outline nimo klaro sa ilang trabahoon. Unya, coordinated yun makisunan. The last, karong buntaga. Number 5. Kay duha raman to, no? Explanation and implementation ang number 5. Unsa man ibot pasabot ana. Someone has said, all the talking about walking does not make up for one good walk. Tinuod yun na. Magsige lang kagisgot og lakaw-lakaw dayon. Imo lang isulti, hala sige lang kagyaw-yaw nga anaon nimo mag-walking gyud ka aron maka-exercise ka. No. Wala gi mahitabo ana makigsunan. Imo gyung i-apply, imo gyung i-implement makigsunan. Mo nang sakto nang giingon diha sa pagpadayon. All the certificates on the wall do not make a good soul winner. Bisan pagtamukan pagkag certificate, bisag tabunan pagkag certificates diha makigsunan kay daghan kay kag training kunuhay nga imong naapilan. Mga seminars, pero walay application, walay implementation makigsuunan, wala may tabo ana. So naining 40 days journey igsuunan naman lang tayo mga 15 na lang kaadlaw na bilin. Palihog lang, mga care group leaders, mga small group leaders, mga members, kamo gyud ang mo-appeal. Kamo gyud ang mutabang diha sa dihang nagapadayon ang wali dinhi igsuon. Mohimo gyud mo sakto nga coordination. There comes a point where a soul winner launches out into the deep. Itsa gyud ka sa tubig aron mulangoy ka ato nang babasa niya. After spending time training his disciples, Jesus sent them out to what? To witness makigsuon. Ano sa giingon sa John 20 verse 21? Kining mga katapusan nga mga teksto igsuon ingon siya. Then Jesus said to them again, peace to you. As the Father has sent me, I also sent you. Okay. Sa diha kuno ang kalinaw ana kaninyo unya ang amahan may nagapadala nako, ako sab kamong iunsa. Ipadala mga kaigsuonan. Luke 10 verse 1. After these things, the Lord appointed 70 others also and send them to 2 by 2 before his face into every city and place where he himself was about to go. Ninduta makigsuonan, no? So gipadala na ay 70 dayon iyang gipadala sila unsa man tagduha-duha, partner ngano man na makigsuonan nga di man pwede ikaw ra pananglit ang nabilin sa balay babae ra nga ikaw pud lalaki ra dili maayo dili tan-awon. So 2 by 2 partner gyud makigsuonan. So mao nay technique ni Jesus. Biblical gyud na igsuon ng 2 by 2 tinagduha makigsuonan. So niata sa katapusan nga quotations, love and loyalty to Christ are the spring of all true service. In the heart touched by His love, this is a begotten a desire to work for Him. Let His desire encourage and rightly guided makigsuonan. So nahinomdom ko ni Pastor Asoy akong brother. Bag-o ming convert sa Adventism, Catholic kami gikan makigsuonan. Ang nahitabo, ingon siya, magpastor ko. Wagi, nakadungog lang siya ng MVC makigsuonan. Ingon siya, magpastor ko. Ang nahitabo makigsuonan. Niadto siyang MVC, nagpa-train siya dito. So sakto nang ingon diha, gusto nako na i-quote, ingon, kung i-emphasize. In the heart touched by His love, this begotten a desire to work for Him. So makigsuonan ko naa kay gugma di ay kang Kristo, unya naa kay tinguha sa pagserbisyo gyud sa tinuoray makigsuonan. Ang balaang espiritu na ang magatandog nimo nga willing ka mo trabaho na. So makigsuonan, last na lang yun. Whether in the home, the neighborhood, or the school, the presence of the poor, the afflicted, the ignorant, or the unfortunate
should be regarded not as misfortune, but affording precious opportunity for what? For service, mga kaigsuonan. This work, as in every other skill, is gained in the work itself. It is by training and the common duties of life and the ministry that needs suffering that efficiency is assured, mga kaigsuonan. So, ingon ato isumada, prayerfully select your ministry leaders. Number 2, organize your ministry teams. Number 3, train and equip teams for service. Number 4, develop a plan of action and explain responsibilities. Support the materials necessary for the ministry and implement your plan by launching your what? Your ministry. So, unsa to makigsunan? Selection, association, observation, explanation, and implementation. Ang Ginoo magapanalangin kanyong tanan makigsuonan. Nang hinaot ko nga next Sabbath duha lang gyud ang kulang makasabot kita unsa ang pinaka-epektibo nga prinsipyo alang sa pagmatuto sa atong makigsuonan. God bless you. More power. Happy Sabbath kanyong tanan mga kaigsuonan.